Hello, Leo Collective. Ako po ito, si James, from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 27 hanggang May 3. So alamin po natin, naghihintay para sa inyo. But first, mga Leo, i-prepare mo na ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, tanongin mo yan sa dulo ng ating reading, sasagutin po natin yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week you have. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Leo, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Queen of Cups. Sabi dito, Leo, this week, panahon to para i-honor mo daw ang iyong puso. Okay? Yung iyong tunay na nararamdaman tungkol sa isang bagay, sa isang tao, sa isang pangarap. Kailangan daw maging tapat ka na sa kung ano talaga yung nararamdaman mo sa kanya. Nang sa ganon, alam mo na kung ano yung next big move mo daw. Okay? It's all about you loving what you want and approaching the things na alam mong para sa'yo talaga. Kitang-kita mo na alam mo na kapag nakuha ko to, masaya na ako. Kapag na-reach ko to, I'm gonna be very, very happy. You know it by heart. So, i-follow mo ang tawag ng iyong puso. Okay? Especially here, in your core energy, meron kang 8 of Wands. This week, Leo, asahan po ang pagbilis. Pagbilis ng proseso, pagbilis ng resulta, pagbilis ng andar ng mga bagay-bagay na akala mo dati sobrang bagal. No? Kung dati parang naghihintay ka ng matagal, asang-asa ka na sana dumating, sana makuha ko na. Pero heto, may mabilis sa pagkakataon na kinakailangan mong mag-keep up. Kailangan mong sumabay, kailangan alert ka, kailangan ready ka. Dahil nakita ko na hindi to habang buhay mabilis. No? Kaya kailangan pag nag-arrive, nandoon ka, ready ka to take action, ready kang gumalaw. Example, matagal ka na nag-apply sa ganitong trabaho at parang maraming kuliglig for a very long time, wala kang narinig, di ba? Pero bigla-bigla ngayon, meron tatawag para sabihan ka na, Huy Leo, ready ka na ba? Gora na tayo, approve ka. So, kapag ganyan, na nabigla ka, hindi mo akalain na darating, kailangan be ready, stand up and fight. Kasi itong pagkakataon na to, hindi siya madalas dumating. Kaya yung bilis na ito, parang tinatawag ka na wala ka ng time na mag-isip. Wala ka ng time para pag nilay-nilayan or pag-isipan pa. Kasi pag dumating, alam kong babangon ka na at kukunin mo siya. Okay? 8 of Wands, the Ace of Swords. Yes, ipapanalo mo to. Ace of Swords is really a card of victory, card of winning, card of talaga namang paglagpas sa isang adversity or breakthrough. No? So, yung pagbilis sa sitwasyon, kailangan talaga matalas ang isip mo ngayon. No buts, no if. Kapag sinabihan ka na, Huy Leo, tara na. Huy Leo, alakad na tayo doon. Huy Leo, anong sagot mo? Kailangan mabilis umikot ang ang isip mo. Kailangan talaga you're on your toes and you are ready to commit or ready to take answer or ready to give your response. Kasi nga feeling ko may deadline to, hindi siya forever nandyan, kaya kailangan talaga kikilos ka. Okay? So, Leo, ano ba tong mga bagay sa buhay mo na gusto mo nang bumilis, na gusto mo nang makuha agad or magkaroon na ng resulta na alam mong pag dumating talaga namang panalo na ako, okay na ako, makakapag-relax na ako. Comment down below, i-manifest mo na yan para dumating na and it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on,
Meron po kayong the Knight of Pentacles. Sabi dito, minsan maganda yung plano mo pero parang wala ka namang ginagawa para humakbang. Parang naghihintay ka lang talaga, no? Um, Sabi dito, kapag nag-arise yung possibility, magkaroon ka naman daw ng tapang na humakbang, na bigyan ng tsansa. Minsan kasi, pag nasa isip lang natin, ang ganda-ganda, di ba? Pero pag nandyan na, parang, teka, ang hirap-hirap ihakbang ng paa. Nakakatakot, nakakabagabag ng puso, di ba? So, payo dito, Leo, hakbangan natin, no? Bigyan natin ng kaukulang aksyon yung ating pangarap na hindi lang siya habang buhay nasa isip o nasa pantasya, di ba? Narinig ko rin dito na time na for you to move, time na for you to step forward kasi hinihintay ka na rin ng grasya mo, okay? Knight of Pentacles, the King of Pentacles. Okay, this time around, you're really in the process of parang pag-unlad. Nakikita ko dito na yung plano mo ay maaaring magpayaman sa'yo o magpa-solidify ng ginagawa mo ngayon. Kung dati temporary lang, kung dati hindi pa sigurado, dati parang aandap-andap, pero ngayon tong tatahakin mo, malaking potensyal nito eh. Either kikita ka ng malaki or meron ka ng permanenteng kaching-kaching na tatagal for a very long time. Kaya sabi dito, kilos na tayo para sa ating kapirahan. Kilos na tayo para sa mga bagay na permanente. Kasi kaya mo naman eh. Meron kang abilidad at meron kang nakahandang plano. So, what are you waiting for? And what are your, tawag dito, what are you so afraid of? No? Especially here, talaga namang permanente, secured, pangmatagalan, kung ano man ito makukuha mo out of this. Okay? So, yan ang mga pagnilay-nilayan mo this week. So, Leo, ano po ang lucky number ninyo? Meron ka bang iniingatan na lucky number? I-comment mo yan sa baba para makuha mo yung good news at ma-align mo, ma-activate mo yung good news para pumunta sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Page of Pentacles. Sabi dito ng iyong spirit guides, you need to see the potential of the opportunity sa buhay mo. Minsan, dumadaan at nawawala yung mga pagkakataon dahil we always think na meron pang iba dyan, meron pang masingkit pa dyan, ay ayoko niyan. Minsan choosy ka at nakalimutan mong tignan kung gaano kaganda yung nakahantad para sa'yo, no? So pinapayuhan ka dito, Leo, na buksan mo ang mga mata mo sa paligid mo at kunin mo yung pagkakataon para magamit mo in your advantage yung mga bagay na meron ka. Kasi ramdam ko talaga dito, meron kang mga napapalagpas, meron kang talagang tunay na tinataboy. In here, sabi, bago ka gumalaw, pag-aralan mo muna para makita mo kung swak ba talaga or hindi bago ka mag-reject, no? Example, may darating na pagkakataon sa'yo sa isang negosyo, tapos feeling mo lagi hindi ka naman magaling sa math, feeling mo maraming kailangang asikasuhin doon, pero why not pag-aralan mo muna para doon mo makita kung swak ba talaga or hindi, kung madali ba siya or hindi. Kasi minsan nakikita ko rin yung tendency mo na you always try to reject kahit okay naman, no? Pinapayuhan ka din na huwag kang makontento lamang sa stock knowledge mo. Kasi minsan nagbabago din ang panahon, no? Kung ano yung kaalaman mo dati, baka hindi na yan applicable ngayon, baka outdated na. So kailangan you always try to update yourself, aralin natin kung ano yung makabagong paraan para nang sa ganun tumugma sa atin yung bunga nung pinag-aaralan natin. Okay? The Page of Pentacles, the Nine of Pentacles. Yes. Here, sabi ng yung spirit guides, kung balak mo talagang yumaman, kung balak mo talagang magkaroon ng sarili mong pera at mabili yung mga gusto mo, at talagang maipondar mo na yung mga gusto mo sa buhay at magbuhay doon niya, buhay doon, kailangan daw talaga aralin natin kung anong meron tayo para mapalago natin siya ng long lasting. Example, meron kang tindahan ngayon, karinderya. Tapos naiisip mo, bakit yung ibang karinderya dumadami na yung kanilang mga putahe? Bakit ako 10 years na ako dito, bakit 5 pa rin yung putahe ko? So, ibig sabihin, pag-aralan mo, teka, mali ba yung paghawak ko sa pera?
Ano ba yung mga binebenta ko na hindi naman pala mabenta? Kailangan ko ng baguhin? O kaya pagandahin ko na ba yung aking kainan dito para maraming mahikayat kumain? Kumbaga kung gusto mo talagang lumago at magkaroon ng kayamanan sa buhay, pag-aralan natin kung saan tayo kukuha ng yaman at kung saan tayo tutumbok para maganap ito. Okay? Example, na-realize mo, magaling ka mag-drive, tapos yung kotse mo sa garahe nakatambak lang. So, why not mag-grab pala ako this week? Or kaya, magaling ka sa mga dessert, why not magbenta pala ako ng mga dessert or mga pastries, mga ganyan. So, dapat alam mo ngayon kung ano yung mga gusto mong pag-aralan na maaaring magpayaman sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, meron talagang bagong darating sa'yo at napakabilis nito. Napakabilis that you cannot just think long, hard enough. No? Meron mga ganyan eh. Naranasan mo na ba yan, Leo? Yung parang may dumarating na chance or pagkakataon tapos hindi ka talaga niya bibigyan ng chance para mag-isip. Parang right then and there, sabi niya, huy, mag-isip ka na, kukunin mo ba o hindi? Lalarga ba tayo o hindi? Ililista mo ba yung pangalan mo dyan o hindi? Parang nirarattle ka, parang kailangan na kailangan mong sumagot and you don't know kung papatagalin ko pa ba to o hindi. Kasi alam mo by heart, you will feel it by heart na baka hindi ito dumating ulit next time. Kaya nakita ko dito na kung ano man tong pagkakataon or blessing na darating, kailangan talaga active ka sa pagdating niya at malinaw sa iyo yung kanyang purpose. You have Ace of Pentacles and Ace of Swords. 1-1, talaga namang you are on the right path, you're on the right direction, kaya huwag kang matakot. Okay? Ace of Pentacles, the Nine of Cups. Alam mo na Leo, kapag lumalabas si Nine of Cups in any of my reading, panahon na para sa'yo na mag-wish. So ngayon, pumikit ka na dyan at mag-wish ka na para matupad na tong wish mo na ito. You have 9, 9, and 9 here. 999 is really an angel number of release. Pakawalan mo na yung mga inhibitions mo. Pakawalan mo na yung perfectionism mo, yung mga takot mo, yung pride, yung ego. Itapon mo lahat yan. Pati rin yung mga negative thinking mo. Kasi hindi yan makakatulong sa mga blessing mo this week. Okay? Nine of Cups confirmed in our Ace of Pentacles. Sabi, itong bagong darating na ito ang tutupad sa mga wish mo. Napakasimple, di ba? Itong bagong pagkakataon na parang hindi mo pa alam ang lagay mo kasi napakabilis, napaka-quick niyang dumating, talaga naman magpapalapit sa'yo sa pangarap mong ito. Ito ang mga hinihiling mo. Halimbawa, ang hinihiling mo kay God magkaroon ka ng bahay, di ba? So, makakahanap ka ngayon ng chance, no? Parang yan na yung chance ko para makabili na ako ng bahay. So, why not kunin mo? Kaya sabi ko talaga sa'yo, hindi ka talaga dito mag-iisip ng matagal dahil napakabilis. You just need to act on it and embrace it. Parang ganyan. In the area of your near future, heto ka, celebrating. Antabayanan mo 3 days, 3 weeks, or 3 months after watching this video, Leo, meron kang i-celebrate para sa pamilya mo. I don't know why. Narinig ko ang salitang panalo. Narinig ko ang salitang ikaw ang panalo. Kaya walang pagsidla ng puso mo dahil nakuha mo talaga yung gusto mo at i-celebrate mo yan with family and friends. Example, nakuha mo yung dream job mo, nakuha mo yung dream car mo, dream house, o kaya ikaw talaga nanalo sa kaching-kaching, congrats man, libre ka naman. Napakagandang biyaya ito para sa'yo. But most definitely, kung ano man tong darating na dapat mong i-celebrate, this is something na hindi mo makakalimutan na dumating sa'yo. Okay? 3 of Cups, clarify natin. The Justice card. Yes. Talaga namang hustisya, hustisya, hustisya. Kung ano man daw yung mga pinagkait sa'yo in the past, mga bagay na talagang nilet go mo, mga bagay na sinakripisyo mo noon, mga bagay na parang feeling mo unfair ang treatment sa'yo, ngayon, parang ngayon palang babawi sa'yo yung kapalaran eh. Ngayon lang niya ibibigay talaga sa'yo lahat ng kapalit ng sinacrifice mo o mga pinaubaya mo dati. Nakita ko dito bagong kontrata,
If you're really undergoing a new contract or contract renewal, congrats po. Talaga mag-celebrate ka. Matagal mo tong ninais, ibibigay sa'yo. Some of you are signing contract for the house, contract for the car, or civil wedding. Nakita ko yan dito, civil wedding, or meron kayong talagang announcement for the family na nagre-require ng talagang pagpirma sa mga dokumento. So congrats po. Really, justice is coming. I-harvest mo yung good outcome sa lahat ng pinaghirapan mo. Congrats po. Meron din kung talagang usaping batas, baka meron kang mga legal battles or court battles. Kung ano man yan, it will go on in your favor and you will celebrate the good outcome. Congrats po. In your challenge for the week, meron po kayong the 9 of Cups. Alam mo, prangkahan tayo, Leo, ha? Prangkahan tayo. Tayo lang naman nandito. Tayo lang. Narinig ko, sabi ng yung spirit guides, bawas-bawasan mo naman yung pagiging ma-ego mo or ma-pride or mataas yung ere. Prangkahan tayo, ha? Ito talaga nakita ko dito. Minsan masyado ka daw kampante. Masyado ka daw, I don't know why. Ang narinig ko, masyado ka daw believe na minsan ayaw mong paghirapan yung isang bagay or ayaw mong makinig sa suggestion ng ibang tao or ayaw mong makita or maramdaman na ikaw yung nasa mali o ikaw yung ikaw yung kailangang pangaralan or nahihirapan ka minsan i-admit sa iyong sarili na oo nga mali ako, pasensya na. Oo nga mali yung sinabi ko, pasensya na. Nakita ko dito yung kailangan daw maging humble tayo this week, no? Especially with our connections, with our loved ones, with our co-workers, no? Alam naman nila na marunong ka, magaling ka. Pero kapag nagkamali, kailangan naman tanggapin natin yun, no? Pinapayuhan ka rin dito na kailangan daw nakastick sa yung reality yung mga action mo, no? Naramdaman ko kasi dito na para bagang minsan superficial or masyadong matayog, masyadong mataas yung gusto mong abutin to the point na nahihirapan kang abutin siya. Kaya sabi dito, stick to your reality, maging humble ka ngayong linggong ito, prangkahan to, ha. Hindi man porket nakuha mo na before yung mga gusto mo ay parang feeling boastful ka na. No, ha. Kailangan talaga tayo ay humble, mabait, marunong makisama, marunong umunawa. Huwag masyadong ipagyabang yung mga meron tayo at huwag masyadong mabuhay sa pataasan ng ere, okay? Or pataasan ng ihi. You stay humble and love the things na meron ka. Narinig ko rin dito, kailangan daw payak ang pamumuhay. Kung yung mga tao sa paligid mo, payabangan sila, hayaan mo sila. Hayaan mo sila magyabangan dyan. Basta ikaw, you love your life, you love yourself, you live simply, at hayaan mo yung ibang tao. Kumbaga, hindi mo kailangan ng external validation. If you know na okay ka, okay ka. Sapat na yon. Okay? 9 of Cups, the Lover's card. 2 beses po lumabas si Lover's card. Sabi dito ng yung spirit guides, it's all about your choices. It's all about yung mga bagay na yung kaya mong panindigan. At naramdaman ko dito na baka mawalan ka ng focus sa mga papanindigan mo dahil sobra-sobra yung parang kampante ka na parang halimbawa, meron kang tindahan, tapos kumikita naman ng maayos, tapos ayun, hayahay ka na, hindi mo na binabantayan kasi nga feeling mo forever na siyang kikita. Forever na siyang kikita ng malaking malaki. So parang ganun eh. Hindi mo dapat ma-feel na kampante ka sa isang bagay. Dapat kung choice mo yan, papanindigan mo every single day. And you always tell yourself na kailangan hands-on ako, kailangan i-make sure ko na tama, kailangan hindi ako yayabang or hindi ako tataas ang tingin ko sa sarili ko because ingredient yan for disaster eh. 'Di ba? So sabi dito, if you truly care at talagang mahal mo tong bagay na ito, nakatuto ka dyan and very, very secured ka sa gagawin mo. Okay? In your fortune, meron kang reaching your destination. Your light is shining brightly. Sabi dito, malapit ka na. Leo, malapit ka na sa katuparan at breakthrough ng gusto mo. Kaya kailangan ngayon talaga hands-on ka and
Hindi ka nabubuhay sa ilusyon and you know your reality. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Cups. Two of Cups, ay lovers pala, and Two of Cups to. Akala ko lovers din siya kanina, nakapatong dyan. But in reality, lovers and Two of Cups ay parang iisa lang din. Okay? So, kung sinabi ko kanina lovers to, maybe it's all about your choices and your loved ones. No? Minsan, napapabayaan na natin yung ating mga karelasyon, yung ating mga loved ones dahil sa pangarap natin. No? So make sure na you balance your relationships and also yung pag-abot sa mga gusto mo. Nang sa ganun, hindi mag-suffer yung isa or hindi mapabayaan yung isa. Okay? Maaring yun yung dahilan ko bakit ako nalito because I see them as one. Yung Two of Cups and the Lovers. So maybe this week, Leo, have more time with your partner, with your loved ones. Anak man yan, asawa, kapatid, pamangkin, lover mo, or kaibigan mo. Okay? Two of Cups, sa mga naghihintay po dyan ng kontrata or sagot po sa inyong training or sagot po sa inyong negotiation or interview, this is a great sign na yes, 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 yes. Approve ka. Okay? Walang iba ka maririnig dito kundi approve sa'yo ibibigay, makakalagpas ka na. Kung ano yung gusto mong makuha, ibibigay sa'yo. Nakita ko dito kung meron kang binibenta, meron kang ino-offer or binibili, vice versa, no? Nakita ko na makukuha mo yung karampatang bagay na gusto mong makuha. Kung ito man po ay naghahanap ka ng pag-ibig, naku, this is a good sign. Ngayong linggong ito, makakatagpo ka ng soulmate match. Masyado kayo magkaiba, pero totally parehong-pareho kayo, swak na swak kayo. And you will have a great, great time with this person this week. Maaaring lalabas ka for a date at talagang mararamdaman mo na, ay, tumitibok na yung puso ko, malinaw na sa akin, kahit napakabilis alam ko, malinaw, love ko na to, parang ganyan. O kaya for others, you will have talaga the opportunity of a lifetime na alam mong hindi ko dapat baliwalain at kailangan ko talagang pagsumikapan. Congrats po. Tinatawag ka rin dito, Leo, na magkaroon ka ng clear communication ha. Dapat daw kung ano yung mga dapat pag-usapan ay malinaw, maliwanag, buo at klaro. Two of Cups, the Judgment card. Kung naghihintay ka talaga ng sagot at ng desisyon or deklarasyon, naghihintay ka ng confirmation, yes. Yes na yes. Naramdaman ko dito bababa na yung hatol, bababa na yung desisyon na pabor sa iyo ang outcome. So, talagang napakinggan ng iyong dasal, napakinggan ng iyong mga dalangin. Kung ano yung ibigay sa iyo ngayon, yan talaga yung destined for you. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron kang luck is on your side. Congratulations! Maswerte ka ngayong linggong ito, kaya kunin mo tong chance na to para abutin yung mga gusto mo. You have 7 of Wands in your divine messages. Pinapayuhan ka na ipaglaban mo yung sa tingin mong dapat ay para sa'yo. Huwag kang papa-intimidate sa ibang tao. The fact na sa'yo binigay yan, ibig sabihin, para sa'yo talaga yan. Panahon to para manindigan, para tumayo, para lumaban, at para i-keep sa buhay mo yung alam mong para sa'yo. Okay? Panahon din to explain yourself and to prove to them na tama ka at ikaw yung nasa tamang posisyon sa mga bagay na ito. 7 of Wands, the High Priestess. Alam mo, napakaganda ng kombinasyon. Tiwala sa sarili at tapang na lumaban. Yung combo na to, panalo ka. No? If you truly trust yourself at talagang lalaban ka hanggang dulo, nako, panalo ang sasapitin mo. Congrats po. Okay? In your outcome, you have table, hard work ahead. Sabi nga sa inyo, ito talaga yung panahon na busy ka at talagang kikilos ka ng mabilisan. Walang panahon para huminto at mag-isip dahil kailangan talagang gumalaw this time para sa kaching-kaching moving forward. You also have harp, great happiness, no? Makakaramdam daw po kayo ng pambihira at walang kapantay na kaligayahan this week. I-claim mo to para sa iyo to. You also have marriage. Sabi ko nga sa inyo, relasyon, no? A union, panahon to para magkaroon ng matinong pag-uusap at magkaroon ng talagang pantay at patas na pagturing sa isa't isa. You also have happiness. Congratulations. Talaga namang punong-puno ng kaligayahan ang buhay mo sa linggong ito.
Ang outcome ni Leo for April 27 to May 3, meron kang the King of Pentacles. Okay? Kung ano naman tong opportunity na darating sa'yo, this is something stable, long-lasting, something that is sure, secured, at talaga namang papatagalin mo sa buhay mo. Kung ikaw ay nag-iisip ng permanenteng trabaho at hindi ka na contractual, ito yon. Kung nag-iisip ka kung lalago ba tong negosyo ko, yes. Kung nag-iisip ka ng isang matinong sideline na alam mong susuporta sa lahat ng needs mo, ito yon. No? Itong linggo ang simula ng sigurado at seryosong pagtingin mo sa kapirahan mo at hindi ka na katulad dati na parang urong-sulong, paiba-iba. Ito, long-lasting to, tatagal to, at mapakinabangan mo siya for a very, very long time. King of Pentacles, the Empress card. Talaga namang abundance, abundance, abundance. Kung ano man to nililikha mo, kitang-kita ko dito na mamahalin mo to. No? Ilalaan mo ang buong puso mo dito at ramdam mo na dahil sa bagay na ito, dito ka tunay na uunlad. Hindi ka tulad dati na parang laging hikahos, gumagapang, ang daming aberya, daming problema. Pero dito panatag ka eh. Hindi mo kailangan masyadong magpagod kasi parang feeling mo, whatever I'm trying to do, sapat na eh. At papanoorin mong tumubo ng tumubo ng tumubo yan hanggang sa maging solid. At hindi ka na problema pagdating sa pera, naramdaman ko dito dahil kung ano man itong kine-create mo, it will be successful in your part. Congratulations po. Abundance is yours. Long-lasting effect is yours. Congratulations po. So, Leo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate. Tumilapon. Dalawa nakabaliktad. Kunin natin. The Four of Swords and the Page of Wands. Go on. Itanong mo ulit yung question mo. Close your eyes. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Eight of Pentacles. At the bottom of your deck, meron po kayong the Page of Swords. Inaalam mo yung confirmation, Leo. You want to be confirmed, you want na mapanatag ka tungkol sa mga bagay na gusto mong tahakin at gusto mong makasigurado, gusto mong meron kang panghawakan. Nang sa ganoon, sa pagtumulay ka, alam mo na tama yung hahakbangan mo. Nakikita ko dito na parang hindi ka pa ganun kadesidido kasi marami ka pang takot, marami ka pang alinlangan at puro bagabag ang puso mo, no? In here, parang urong-sulong ka. Ngayon, pupunta ka, bukas ayaw mo. Ngayon, may gana ka, pero bukas parang, teka, ayoko pala, bawi na ako. Urong-sulong, laban o bawi. Parang kang sex bomb noon. Sa mga nakaabot sa kasikatan ng sex bomb, talagang laban or bawi. Nakita ko yan dito, no? Sa panahon to, Leo, para trabahuhin mo muna. Alamin mo muna kung ito ba talaga ang tawag ng damdamin mo. Panatag ba sa puso mo na tulayan tong bagay na ito? Pinapayuhan ka na mag-research muna ha. Kasi parang feeling ko, hindi mo pa talaga tunay na alam kung ano yung pinapasok mo. Napakaliit lang na idea mo. Sa panahon daw to para mag-research, magtanong-tanong, magkonsulta ka muna sa iba't ibang tao. Nang sa ganun mapanatag ka na kung ano itong tinatrabaho mo at talagang makapagbuo ka ng desisyon to come forward or to advance sa bagay na ito. Ngayon, habang nag-uusap tayo, kung ang question mo yes or no, the answer muna is no. Kasi kailangan pa maplansya, malaman, masiguro na tama ito bago tayo gagalaw. Okay? Kasi syempre, ayaw mo naman na masayang ang pera mo, ang oras mo, ang panahon mo, di ba? So, kailangan siguraduhin muna bago tayo gumalaw dyan. Ngayon, no muna. Kasi alam kong hindi ka rin ready at hindi ka rin buong pusong pupunta dyan dahil marami kang mga reservations. Marami kang mga sinasaalang-alang, di ba? So, ngayon wag muna. Pag-isipan mo muna yan, okay? So, Leo, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 27 to May 3. Saan po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, James Taro PH. God bless everybody.